Break po muna tayo sa politics dahil medyo toxic po pag araw-araw talaga na ang pinag-uusapan natin ay politics, lalo na kung yung kalaban ang topic natin, yung mga walang tigil na paninira kay President Bongbong Marcos. So today, maiba naman po tayo. Gusto ko lang pong magbigay ng aking reaction dito po sa napanood ko. I'm sure marami sa inyo ang nakapanood na. Dito po sa singer na parang nag-concert sa isang simbahan. At kung napanood niyo yung video, medyo kikilabutan kayo. Dahil nasa simbahan na nga siya, tapos ang kinakanta pa ay Dancing Queen, tapos yung slit ng kanyang gown, kita ng kaluluwa. Ang tinutukoy ko po ay si Julie Ann San Jose. Actually, nung una ko nakita yung video, akala ko edited lang. Yung parang naglagay lang ng ibang background para lang siraan si Julie Ann. Dahil hindi ko naman maiisip na gagawin ni Julie Ann na mag-perform sa isang simbahan na ang kanyang suot ay napaka-sexy, na very inappropriate doon sa venue. So kung hindi nyo pa po napapanood, ito po yung video, pero tinanggal ko po yung music kasi baka tayo ay makopyright. Sabayan nyo na lang po sa pagkanta ng Dancing Queen ng ABBA. Although nagbigay na po ng kani-kanyang public apology ang simbahan, yung management ni Julie Ann San Jose at siya po mismo ay nag-issue na ng public apology. Basahin po natin isa-isa yung kanilang public apology at tingnan natin kung sino ba sa tatlong ito ang talagang dapat nating sisihin. Ito po ayon sa GMA News. Parish priest, Apostolic Vicariate issue public apology after Julie Ann San Jose's viral performance. The Apostolic Vicariate of San Jose in Mindoro and Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish Priest Reverend Father Carlito M. Dimaano have released public apologies following Julie Ann San Jose's viral performance in the church. In a statement posted on the official Facebook page, the Apostolic Vicariate of San Jose in Mindoro said the parish priest, Father Dimaano, is taking full responsibility for all that happened at the event. He recognized all the mistakes and apologized, sabi po nila. We are very sorry for those who have been offended and scandalized. We seek your understanding and beg for forgiveness, the Apostolic Vicariate added. Dimaano's public apology was also posted on the Apostolic Vicariate's Facebook page. He wholeheartedly asked for forgiveness from those who were offended from the mga pagkakamaling nasaksihan and took full responsibility. Inaamin ko pong may mga mali kaming desisyon ukol dito. Inaako ko po ang lahat ng mga pagkakamaling ito, sabi ni Father Dimaano. Dimaano explained it was a secular concert that took place in the church. Tinatanggap ko pong ito ay nakasakit sa damdamin ng mga mananampalataya. Humihingi po ako ng tawad, sabi po ng parish priest. Dimaano asked for forgiveness from Julie Ann and Jessica Villarubin, who received negative comments following their performance, and from Bishop Tagura as well. Hindi ko po naingatan ang inyong pangalan dahil dito, he said, adding he learned a lot from what happened. Kung maibabalik ko lamang po ang panahon, di sinsanay na isakatuparan ng tama at wagas ang gawaing ito na alay kay Maria. Ipinapangako ko pong hindi na mauulit ang nangyaring ito, sabi pa ni Dimaano. Julie Ann performed at the Heavenly Concert at the Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish on Sunday, October 6. Videos of her performance went viral, with netizens saying that her song choice, Dancing Queen by ABBA, as well as her outfit of choice, a gown with a high slit, were inappropriate. So, nag-public apology na po yung Apostolic Vicariate, pero iisipin naman natin, pari kayo. Paano nagkaroon
ng lapse of judgment at naisip nyo na mag-perform ng secular songs dahil yun ang sinabi niya secular yung concert. Ano po ba ang ibig sabihin ng secular? Ayon po sa dictionary, denoting attitudes, activities, or other things that have no religious or spiritual basis. Ayun naman pala So, secular yung naging concert. Kung secular yung concert na ang ibig sabihin ay walang kinalaman ang reliyon at walang spiritual basis, bakit doon nyo sa simbahan gagawin yung concert? Secular pala Bakit hindi kayo umupa ng isang auditorium o kahit na open air siyang park para doon kayo mag-concert? Kasi ito daw ay alay kay Maria. So kahit na sabihin yung secular yung concert, pero ginanap nyo pa rin sa loob ng simbahan, religious pa rin po yun dahil background nyo yung altar. So parang napaka-imposibleng isipin na hindi naisip ng pare na sila ay mababatikos sa ganitong klaseng performance. Unang-una na nga, sabi ko, dapat nagrenta sila ng auditorium or ng park at hindi sa mismong simbahan. Pangalawa, nung nakita nilang dumating yung kanilang artist, si Julian San Jose, na ganon ang gagamitin niyang costume, yung kanyang gown na yung slit, kita na ang bituka, hindi ba pwede nilang sabihan na magpalit ng damit? Dahil hindi po talaga akma yung costume ni Julian. Imposible din na walang ibang dalang damit si Julian sa ganyang klaseng performance dahil alam po natin ang mga singer, samdamakmak na costume ang dala nila. Para just in case may emergency, nagkaroon ng costume malfunction, pwedeng-pwede sila magpalit. Dito, pinayagan ng pare na mag-perform si Julian na ganun ang kasuotan. So, parang napakahirap tanggapin yung lapse of judgment na hindi niya naisip na magkakaroon ng backlash, na maraming ma-offend, na maraming masasaktan sa ginawa ng pare. Okay, full responsibility ng pare yan. Dahil sila ang kumontak sa artist. Pero para sa akin, malaking pagkakamali at kasalanan itong nagawang to. Dahil binastos nila ang bahay ng Diyos. Pari ka pa man din. Hinayaan mo na magkaroon ng secular concert sa bahay ng Diyos. Sabi pa niya, he recognized all the mistakes and apologized. Pero para sa akin, hindi lang po ito pagkakamali ng simbahan. Basahin naman po natin yung public apology ng management ni Julian San Jose. Statement from Sparkle GMA Artist Center. Sparkle would like to officially address the current issue regarding Julian San Jose's performance at the Nuestra Señora del Pilar Parish. Sparkle GMA Artist Center takes full responsibility for Julian's attendance at this event. It is our job to coordinate and clear details with the organizers and relay the instructions to our artist. Julian only fulfilled her duties and commitment as a true professional. She is a devout Catholic and had no intention disrespecting the church or its members. We are truly sorry to those we have offended. We hope that this puts the issue to rest. We apologize to Julian as well. Moving forward, we will be more vigilant in our coordination efforts to ensure such incidents do not happen again. Okay, galing po yan sa Sparkle GMA Artist Center. Bakit? Ngayon lang ba tumanggap ang GMA Artist Center ng gantong pagtatanghal? I'm sure, halos lahat na siguro ng klase mga venues na pagperforma na ng kanilang mga artist. From big venues to small barangays, kahit na sa mga far-flung provinces ay nakakarating sila. So, imposible naman din na hindi nila naisip na ito ay gagawin sa simbahan. Pagpalagay na natin na kulang sa koordinasyon, nung dumating kayo sa venue, nalaman ninyo na sa simbahan pala magpe-perform si Julian at yung isusuot niyang gown ay ganun ka-sexy. Bakit hindi kayo naghanap ng ibang costume? So ito naman, sinasabi din ng GMA Artist Center, they take full responsibility to
tulad ng sinabi ng pare. Sinabi ng simbahan na they take full responsibility. Napakadali po kasi mag-sorry, napakadaling mag-issue ng public apology, pero yung ginawa nyong pambabastos sa simbahan ay medyo mahirap yatang kalimutan. Well, siguro ako lang to dahil ako ay old school. Pero I'm sure, marami kami mga old school ang na-offend at nasaktan sa ginawa ninyo. At naging aral talaga sa inyo yan. Dapat talaga alamin ninyo. Although imposible kasing tanggapin na hindi nyo alam kung saan ang venue or kung anong klaseng performance or kung anong klaseng event yung inyong pupuntahan at kakantahan ni Julian San Jose. And again, hindi katanggap-tanggap kasi nung nalaman ninyo na sa simbahan pala magpe-perform. Tapos ganun ang suot ni Julian. Hindi ba dapat gumawa na kayo, may plan B kayo? Nako, hindi appropriate yung suot mo, Julian, magpalit ka ng damit. So, pati po si Julian ay nag-issue na rin ng public apology. Sabi din sa GMA News, Julian San Jose has issued an apology following her viral performance at a church event. I am offering my apologies, the Sparkle Star began, as she acknowledged that many have felt offended about the incident I was in and that her performance caused distress. I truly, sincerely apologize. This is a lesson learned and it is assured that it not be repeated, sabi pa ni Julian. She made clear that her intentions really was just to share joy and give support to the church through the benefit concert and that she has strong beliefs. My faith is unbreakable and cannot be shaken, dagdag pa ni Julian. She posted her apology note on Instagram stories Thursday morning, which she ended saying, I pray that we can all move forward with compassion in our hearts. Sabi ni Julian, she made it clear that her intentions really was just to share joy and give support to the church through the benefit concert and that she has strong beliefs. My faith is unbreakable and cannot be shaken. Pero bakit ganun ang judgment mo? Nakita mo na magpe-perform ka sa isang simbahan pero yung suot-suot mong gown ay napakataas ng slit. Kita na yung bituka mo. At ikaw ay nakaupo sa may harapan ng simbahan at nakita mo that Julian was swaying back and forth. At habang siya ay gumagalaw, makikita mo po na bumubuka yung slit. So parang napakahirap tanggapin that your intentions is just to bring joy. Ang hirap tanggapin na hindi nyo sinadya na maka-offend. Dapat nung nakita nyong simbahan yan, nagpalit ka na ng damit. Dahil imposibleng yun lang ang daladala nilang damit na wala silang pampalit kung sakaling magkaroon ng aberya. Na kahit na sino ang tumingin at makakita will be offended by the sight of a singer dancing in front of the altar, giving her all, kita yung kanyang balikat. Hindi ba kapag nagsisimba tayo, dapat maayos ang ating pananamit? Nung panahon nga namin meron pang shawl. Yung suot ni Julian and the way she swayed, pwede nating tawagin very sexy ang dating ng kilos ni Julian. Again, ano ang iisipin ng mga taong nakapanood? Nakakita ka ng isang magandang artista, nagpe-perform sa harap mo, kita ang buong balikat, kitang-kita yung kanyang legs, napakataas ng slit, na yumuko ka lang ng konti ay pwede mo nang masilipan yung singer. So I really find it truly inappropriate na magsusuot kayo ng ganyang klaseng gown sa isang tinaguriang secular concert pero sa loob pa rin ng simbahan ginanap. So, sino ang may kasalanan? Sino ang nagkaroon ng lapse of judgment? Sino ang dapat managot? Yung simbahan? Yung management ni Julian? O si Julian mismo? Ang sagot po dyan, silang lahat. Pero dahil si Julian ang nakapronte at siya yung nakita ng tao, nasa kanya po yung bulto ng bashing. Na dapat naman naisip ni Julian na wala siya sa kanyang variety show. At kahit na sabihing secular yung concert, yung venue ay hindi po natin pwedeng tawaging secular dahil nasa loob pa rin ng tahanan ng Diyos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang
Tito Manny. Diyos ti Agnina.